Kailangan may goal ka. At ang goal mo, ito, mawala ang utang mo. Importante yan. Ay, nako. Let me tell you why. Alam mo, sinabi ni Albert Einstein, ang pinakadakilang magic sa buong mundo daw ay, magugulat ka sa sagot, compounding interest. Di ba? Di ba Albert Einstein, scientist yan? Di ba akala ko atomic energy? Hindi, compounding interest. Kailan yan? Kailan natin naranasan yan? Pag nangutang ka. Pag nangutang ka at may interest, sasabihin ko sa'yo, kakainin ka kasi ginagawa mong kalaban yung greatest magic in the world, compounding interest. Pero kung nag-invest ka sa tamang paraan, invest at may interest yung pag-invest mo, ginagawa mong kaibigan ang greatest magic in the world. Kaibigan, kailangan matuto ka lang. Ang siguro sinasabi mo sa akin ngayon, Brother Bo, yung full tank natin, akala ko hindi full tank kasi financial talk ang pinag-uusapan natin. Kasi yun ang ebanghelyo natin ngayon. May kwento si Jesus. May isang mama, kinuha niya yung, tinawag niya yung 10 servants niya. Tapos tigsa 10 gold coin ang binigay sa kanila. Tapos bumalik yung isang servant. Pinalakad na niya, no? Tapos bumalik siya doon. Tapos tinawag niya ulit yung mga servants niya. Yung isang servant, sinabi sa kanya, binigyan mo ako ng 10, di ba? Ito, may additional 10. Uy, naparami niya. Yung isa naman, naparami niya 5. Pero may isang servant, sinabi niya, well, yung gold coin, binaon ko sa lupa. Kaya ito na, hindi nag-grow. No? So pinagalitan yung servant na yun. Kasi naniniwala ako, lahat naman ng meron tayo, biyaya ng Panginoon, di ba? Yung time natin, panahon natin, yung buhay natin, biyaya yan. Yung mga talento natin, biyaya yan. So ang tanong pinaparami mo ba? Ginagamit mo ba at pinaparami mo? Pati naman yung financial resources natin, yung yaman natin, pinaparami ba natin? At yun ang kailangan natin sagutin. Alam mo, meron akong 2 verses dito na babasahin sa inyo. Proverbs 22 verse 7. Ito nakalagay. The borrower is the slave of the lender. Alipin daw yung mga nangungutang sa taong nagpautang sa iyo, alipin ka daw. Kaya talaga naman, kaibigan, wag na natin parang normal na, habang buhay may utang na ako. Hindi, magkaroon ka ng layunin na 0 debt isang araw. Alam mo, pag may financial seminar ako, tinatanong ko, sino dito may utang? Halos 90% ng tao, tataas ang kamay. May tawa pa. Lahat tayo may utang. Naku, wag natin gawing okay yun. Totoo naman, merong tinatawag na good debt. Papaliwanag ko yan sa mga financial seminars ko. Pero yung mga masasamang mga utang natin na for consumer needs, no? Para sa atin lang, hindi naman para sa negosyo or anything. Talaga naman yan ang mga bagay-bagay na kailangan iwasan. Kaya dapat layunin mo, darating ang araw, wala na akong utang. Sabihin mo yan sa sarili mo, magkaroon ka ng goal, magkaroon ka ng plano, paano mangyari yan. Pangalawa, find a way to invest. Matuto ka. Tinuturo ko yan sa mga financial seminars ko. In fact, meron akong link, linagay ko sa description ng video na to, i-click mo yun, panoorin mo yung full discussion ko on how that you can be able to invest. Ito, meron pa akong last verse na gusto kong i-share sa inyo bilang closing ng mensahe na ito. Deuteronomy 28 verse 12. Ito nakalagay. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Ulitin ko yung last sentence. You will lend to many nations, you will borrow from none. Hindi ka daw mangungutang, ikaw ang magpapautang. Siguro sinasabi mo sa akin, abay, papasok ako sa isang
lending business. Ako, hindi. Hindi yun. Gusto kong isipin mo na pag nag-i-invest ka, halimbawa sa mga higanteng kumpanya, no? Yung investment na yun, parang nagpapautang ka sa kanila. Tapos you share in the profits. There's a way of doing that. Pwede. Ulitin ko, may link ako sa ilalim ng video, sa description. I-click mo yan. A full discussion on how to do that. But in the meantime, can I pray for you? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, pakibless mo yung kaibigan ko, yung kanyang finances. Sana mawala na siya sa mga utang niya, Panginoon. Sana, Panginoon, darating ang araw, wala na siyang utang. Pakibless mo siya, Lord, yung kanyang finances, yung kanyang trabaho. And I pray na matuto rin siya mag-invest para mag-grow ang kanyang pera. Para lahat ng perang ito ay magamit para sa iyong layunin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Inuulit ko, I'm leaving a link dun sa description. Pakiclick at panoorin mo yung discussion on this. How to be able to invest in the right way. God bless you, and I will see you tomorrow.